Magandang araw. Ako po si Francis Vincent R. Cartusiano, 11 Competence na magbabahagi ng aking timeline ng kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Filipino. Ang mga panahon na ating tatalakayin ngayon ay ang panahon ng Katutubo, panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng pananakop ng mga Hapon, at ang kasalukuyang panahon. Una, panahon ng Katutubo, ginagamit nila ang alibata o baybayin. Ito ay isang matandang alpabeto na may 17 na titik, 3 patinig at 14 na katinig. Ito ay may pinaghalong salita ng Malayo, Arabe, Cambodia, Borneo at China. Noong 1550, naglabas ng kautusan ng Espanya na magtatag ng paaralan para sa pagtuturo ng wikang Kastila. Ngunit hindi ito naisakatuparan. Noong 1581, nailimbag ang Arte Diccionario de Tagala. Noong 1850, nabuo ang diksyonaryo sa wikang Cebuano. Panahon ng Amerikano, dumating ang mga Thamasite, ang kauna-unahang guro mula sa Amerika na nagturo ng edukasyon gamit ang Ingles batay sa rekomendasyon ng Komisyong Skerman noong Marso 4, 1899. Noong Marso 24, 1934, pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ang Batas Tydings-McDuffie. Noong Pebrero 8, 1935, pinagtibay ng Pambansang Asambleya ang Konstitusyon ng Pilipinas. Noong Oktubre 27, 1936, ipinahiwatig ni Pangulong Quezon ang kanyang plano na magtatag ng surian ng wikang pambansa. Noong Nobyembre 13, 1936, pinagtibay ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184 na magtatag sa unang surian ng wikang pambansa. Ang surian ng wikang pambansa ang gumagawa ng malawakang pag-aaral ng mga katutubong wika sa Pilipinas upang maging batayan sa gawing wikang pambansa ng Pilipinas. Noong Enero 12, 1937, hinira ng Pangulo ang mga kagawad ng surian alinsunod sa Section 1 Batas Commonwealth 185. Noong Nobyembre 7, 1937, inilabas ng surian ng resolusyon na Tagalog ang gawing batayan ng wikang pambansa. Noong Disyembre 30, 1937, lumabas ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nagpapatibay sa Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. Noong Abril 1, 1940, inilabas ang kautosang tagapagpaganap bilang 263. Panahon ng pananakop ng mga Hapon, ito ay tinaguriang gintong panahon ng Tagalog. Noong 1942 nang dumating ang mga Hapon sa Pilipinas, nabuo ang grupong purista na nagnanais na gawing Tagalog ang wikang pambansa. Noong Hulyo 4, 1946, ganap nang ipinatupad ang Batas Commonwealth bilang 570 na nagtatakdang wikang opisyal na ang pambansang wika. Noong Marso 6, 1954, ipinatupad ang proklamasyon bilang 12 sa pagdidiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula Marso 29 hanggang Abril 4 taon-taon. Noong Setyembre 1955, ipinatupad ang proklamasyon bilang 186 para sa paglipat ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika sa Agosto 13 hanggang 19 taon-taon. Noong 1959, inilabas ni Kalihim Jose F. Romero ang kautosang pangkagawaran bilang 7 na nagtatakdang kailan matutukuyin ang wikang pambansa, ito ay tatawaging Pilipino. Kasalukuyang panahon, noong Pebrero 2, 1987, pinagtibay ang bagong konstitusyon ng Pilipinas sa Artikulo 14, Section 6 to 7 na nagsasaad. Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Section 7, ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino. Noong 1987, inilabas ang kautusan bilang 52 na nag-uutos sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas sa paaralan. Noong 1996, pinalabas ng Commission on Higher Education o CHED ang memorandum bilang 59. Noong Hulyo 1997, inilabas ang proklamasyon bilang 1041 na nagtatakda na ang buwan ng Agosto ay magiging buwan ng wikang Filipino.